Habang nag-iisip si Guy, isa-isang nabuo sa isip niya ang mahahalagang detalye. Ang kilalang estudyante ng Chungrayang Academy na si Yurim at ang prodigy na paborito ng mga magic professor na si Yubam ay parehong kabilang sa clan na itinatag ng lalaking si Hai. Pero ang pinaka-nakapagtataka para sa kanya ay halos walang impormasyon tungkol sa lalaking iyon. Parang may sadyang nag-burn ng lahat ng records nito gamit ang pambura. Dahil doon ay lalo lamang siyang naging mapaghinala. Habang malalim sa iniisip si Guy, tila nag-aalangan namang magsalita ang teaching assistant. Habang pinag-aaralan nila ang sitwasyon ay tila may napansin ang assistant. Mukhang gumagamit daw ng marking system ang Team Isa. Napansin kasi nitong hindi nagkakasalubong ang ruta ng Teams Isa, 3 at 4 na para bang may lihim silang komunikasyon. Napakunot-noo si G bago malamig na nagtanong kung referee ba ang tingin ng assistant sa kanya. Agad namang natigilan ng assistant. Ipinaliwanag ni G na totoong combat simulation ang event. Kung nakakagawa ang mga estudyante ng paraan para magkaintindihan ng walang direktang komunikasyon, hindi raw yun cheating kundi strategy. Sa halip ay dapat pangaraw iyong purihin. Pero seryoso rin itong idinagdag na ibang usapan na kung magkikita ang mga team at magpapanggap lang na hindi maglalaban. Sa kabilang banda, galit na galit namang sinuntok ni Red ang pader sa loob ng dungeon. Hindi nito matanggap kung bakit second place pa rin sila kahit hindi pa sila namamatay at tuloy-tuloy ang pagkuha ng points. Mahinang tumango si Hockey at sinabing tama naman iyon. Pero second place pa rin ay napakaganda na raw. Hindi yun nagustuhan ni Red. Sa sobrang inis ay pinagsusuntok at sinipa pa nito si Hockey habang paulit-ulit na sinasabing hindi siya papayag sa kahit anong mas mababa sa first place. Tahimik namang nagsalita si Kim Jian at maingat na sinabing baka dapat na silang makontento sa second place. Pagod na raw silang lahat at kaunti na lang din ang natitirang oras. Kung ipipilit pa nila ay baka mawalan pa sila ng puntos. Biglang natahimik si Red bago marahang lumapit kay Kim Jian. Sandaling kinabahan ang babae ngunit hindi umatras. Sa una ay tila kumalma si Red at sinabing aminado naman siyang nagsikap ang dalawa mula pa noong simula. Ngunit sa sumunod na segundo ay muli itong sumabog sa galit. Ayon dito, iyon mismo ang dahilan kung bakit hindi sila dapat tumigil. Pinisil pa nito ang balikat ni Kim Jian habang sermon ng sermon. Ayon dito, ang dahilan kung bakit minamaliit ang mga estudyanteng walang guardian ay dahil mabilis silang sumuko kapag nahihirapan. Para raw sa kanya, nakatanim na sa isip ng dalawa ang pagiging talunan. Pinaalala pa nito na noong una pa lang ay nangako na silang hindi magiging pabigat. Kaya imbes na magreklamo ay tumayo raw sila at tigilan ang pagiging losers. Tahimik na natigilan sina Hockey at Kim Jian matapos marinig iyon. Unti-unting bumigat ang ekspresyon ni Kim Jian habang tila tinamaan sa sinabi ni Yurim. Maya-maya ay sabay na sumigaw ang dalawa. Buong determinasyon nilang sinabi na kaya pa nila at kukunin nila ang first place. Saka lamang ngumisi si Yurim na tila nasiyahan sa sagot. Ngunit sa mismong sandaling iyon ay biglang nagsalita si UGT. Malamig nitong sinabi na tapos na ang lecture at lumapit silang lahat. Agad naman silang sumunod. Paglapit nila ay napansin ang kakaibang marka sa pader. Napasanggal si Yurim at agad napansin na kaya pala parang may kakaiba siyang pakiramdam kanina. Sa tingin niya ay ginagamit ng ibang teams ang markings para magbigay ng signal sa isa't isa. Tumango si Hockey at sinabing may nakita rin siyang kaparehong mark sa ibang lugar. Naalala pa niyang may mga seniors daw noon na gumagawa ng alliances para maiwasan ang banggaan sa simulation. Nag-alangan namang magsalita si Kim Jian at nagtanong kung dapat ba nilang i-report iyon sa management habang maaga pa. Pero tahimik na napaisip si Yurim. Makalipas ang ilang segundo ay dahan-dahan itong ngumisi. Ayon dito, hindi na kailangan pang magsumbong. May mas maganda raw siyang ideya. At sisiguraduhin niyang matututo ng leksyon ang mga gagawang gumagamit ng pandaraya. Samantala, sa kabilang banda ay patuloy namang minomonitor ng Team Isa ang rankings. Tahimik na tiningnan ng isang matabang blondeng estudyante ang natitirang oras sa screen. Ayon dito, 40 minuto na lang at matatapos na ang simulation. Biglang lumingon ang babaeng may pulang buhok at nagtanong kung nasa second place pa rin ba ang Team 50. Mabilis namang tumango ang blonde at sinabing hindi naman sila dapat mag-alala. Hanggat hindi sila namamatay ay sigurado raw ang first place.
Pero maya-maya ay napaisip din ito. Ayon dito, hindi niya inaasahang aabot ng ganoon kataas ang grupo ni Yurim. Freshman pa lang daw ang mga ito pero halos dikit na agad sa rankings. Kung wala silang maayos na plano ay baka maging delikado pa ang laban. Agad naman siyang pinagsabihan ng babaeng pulang buhok. Para rito, kahit gaano pa raw kalakas si Yurim ay hindi pa rin ito kayang pantayan ang captain nila. Maging maingat daw ito sa pananalita. Tahimik lamang na napangiti ang blondeng lalaki at agad humingi ng paumanhin. Sa gitna nila ay nanatiling kalmado ang captain na si Yong Mayanggo. Malamig nitong pinaalala sa lahat na huwag pa ring maging kampante dahil hindi pa tapos ang exam. Ngunit sa loob-loob nito ay mas malalim ang dahilan kung bakit desperado siyang manalo. Kailangan niyang makuha ang first place para mapatunayan ang sarili sa clan. Lalo na sa taong matagal na niyang gustong higaitan. Sa isip niya, ipapakita niyang mas mahusay siya kaysa kay Yong Tiha. Ngunit bago pa sila makapagpatuloy ay biglang natigilan ang buong grupo. Pagtingin nila sa harapan ay puno na ng kakaibang marka ang buong pader. Natulala ang blondeng estudyante at agad nataranta. Hindi raw nila malalaman kung aling ruta ang tama kung ganito karami ang marks. Galit na galit pa nitong tinanong kung sino ang gumawa noon. Biglang nagsalita ang babaeng pulang buhok at sinabing may paparating. Mula sa kabilang lagusan ay unti-unting lumitaw ang isa pang grupo. Agad na napakunot no si Yong Mayanggo nang makilala ang mga ito. Team 3 pala ang kaharap nila. Samantala, natigilan din ang Team 3 nang makita sila. Litong napatingin ang blondeng lalaki at sinabing hindi ba't magkakampi sila. Ngunit walang pag-aalinlangang hinugot ni Yong Mayanggo ang espada. Malamig nitong sinabi na wala silang choice kundi ubusin ang kabilang team. Nataranta agad ang Team 3. Hindi nila inaasahang totoong maglalaban sila. May isa pang nagmungkahing magpanggap na lang silang natalo. Pero agad yung pinutol ng captain ng Team 3. Bobo raw ba sila at iniisip nilang hindi mapapansin ni Instructor Gi iyon. Pero wala na raw silang oras para mag-isip pa. Sa huli ay napamura na lamang siya at nagdesisyon. Attack first na raw. Kasunod yun ay sabay na nagbanggaan ang dalawang grupo sa matinding close combat. Samantala, sa mataas na bangin malapit doon ay tahimik lamang na nanunood ang grupo ni Yurim. Interesado nilang pinapanood ang dalawang kampo na nagsasakitan. Hindi makapaniwala si Hockey, hindi niya inasahang gagana talaga ang plano. Habang tuwang-tuwa si Yurim ay tinanong pa niya ito kung gusto nitong tumaya kung sino ang mananalo. Ilang minuto bago iyon, parehong nagulat sina Hockey at Kim Jian nang marinig ang plano ni Yurim. Gagamitin daw nila laban sa kalaban ang mismong markings. Itinuro ni Yurim ang mga marka sa bato habang nagpapaliwanag. Hindi raw mahalaga kung alam nila ang tunay na ibig sabihin ng simbolo. Ang kailangan lang ay maglagay sila ng maraming kaparehong marka hanggang malito ang mga kalaban. Kapag nagkagulo ang ruta ng mga ito, kusa raw masisira ang plano nila. Simple lang daw ang strategy niya. Habang sila Hockey at Kim Jian ay maglalakad para magkalat ng markings, si Yurim naman ay mangangaso ng ibang teams para sa dagdag points. Nag-alangan namang magtanong si Kim Jian. Paano raw kung habang naglalakad sila ay may makasalubong silang ibang team? Parang inaasahan na iyon ni Yurim kaya itinuro niya si Hai. Ipapahiram daw niya ang uncle para gabayan sila sa ruta at siguraduhing makakatakas sila. Agad namang umalma si Hai. Tool raw ba siya? Pero tila walang pakialam si Yurim. Tinanong lang nito kung ayos ba ang plano niya. Sandaling natahimik si Hai bago tuluyang tumango. Sa isip ni Yurim ay lalo siyang natuwa. Alam niyang astig ang plano niya. Balik sa kasalukuyan, tuluyan ng natalo ni Yang Mayanggo ang captain ng Team 3. Kasabay noon ay lumabas ang announcement. Eliminated na ang Team 3. Humihingal namang lumapit ang babaeng pulang buhok habang hawak ang sugatang balikat. Humingi ito ng paumanhin dahil namatay siya sa laban. Pero kalmado lamang si Yang Mayanggo. Ayos lang daw yun dahil tumaas pa rin ang points nila matapos burahin ang Team 3. Pero naputol ang salita niya nang may malamig na boses na sumingit. Sino raw ang nagsabing mabubuhay pa sila? Agad naging alerto si Yang. Sino raw iyon? Kasabay noon ay tumalon pababa mula sa bangin si Yurim. Mayabang pa nitong ipinakilala ang sarili. Sa panahong puno raw ng kaguluhan, siya ang totoong kontrabida. Biglang tumahimik ang paligid. Habang kaharap niyang si Yurim ay nagsimula itong magduda.
Posible kayang ang babaeng ito ang sumire sa plano nila. Pero mabilis din niyang napansin ang dalawang taong nasa itaas ng bangin. Mula roon ay sumigaw si Hockey. Susuportahan daw nila si Yurim. Agad namang ngumisi siyang Mayanggo. Mabilis siyang nagbigay ng utos. Kaya pa naman daw nilang gumalaw. Nasa taas daw ang dalawang miyembro ng Team 50 kaya sila na ang bahala roon. Nagreklamo pa ang blondeng lalaki at gustong umatras na lang para manalo sa oras. Pero malamig na tinitigan siya ni Yang. Pinauulit pa raw ba niya ang sarili niya? Napatahimik ang lalaki kahit galit sa loob-loob niya. Sa huli ay napilitan siyang sumunod. Isang malakas na talon ang ginawa niya paakyat sa bangin kung saan nakatago sina Hockey at Kim Jian. Nakangising nilapitan niya ang dalawa habang halatang natatakot ang mga ito. Busy raw siya kaya tatapusin niya agad ang laban. Sa sobrang takot ay sabay na napasigaw sina Hockey at Kim Jian. At walang pagdadalawang isip na tumakbo palayo. Napamura naman ang lalaki at agad silang hinabol. Saan daw tumatakbo ang mga ito? Sa ibaba, narinig ni Yurim ang sigawan mula sa taas at natawa lamang. Mukha raw lumilipad ang baboy. Pero bigla siyang nagulat. Mabilis niyang hinugot ang espada at sinalag ang biglaang atake niyang Mayanggo. Galit itong nagbabala. Hindi raw ito ang oras para ma-distract. Malakas namang itinulak pabalik ni Yurim ang espada nito habang sinusukat ang kalaban. Maya-maya ay biglang nagsalita si Yang. Yurim raw ang pangalan niya, tama ba? Hindi raw niya inasahang kaya nitong sirain ang plano nila. At aminado siyang hindi lang basta santukan ang alam nito. Ngumisi si Yurim at agad sumagot. Pakikipagsabuatan raw tapos strategy ang tawag. Tanga raw ba ito? Mayabang namang ngumiti si Yang. Tumigil raw siya sa pangmamaliit. Kahit gaano pa raw siya magpumilit, sa Yang clan pa rin mapupunta ang first place. Kumpiyansa namang iniikot ni Yurim ang espada niya. Imposible raw iyon. Lumingon pa siya kay Hai na tahimik lang na nanunood. Dahil ang first place raw ay para sa clan nila. Samantala, sa kabilang banda ay habol-habol pa rin ang blondeng lalaki kina Hockey at Kim Jian. Sigaw ito ng sigaw habang humahabol. Tumigil na raw ang mga ito at huwag nang magmatigas. Habang tumatakbo ay pilit pang pinalalakas ni Kim Jian ang loob ni Hockey. Kaunti na lang daw at mapapagod din ang lalaking iyon dahil kagagaling lang sa laban. Kapag nanghina raw ito, saka sila babawi. Pero halos mawalan na ng ulirat si Hockey. Hingal na hingal ito, umiikot na ang mata at halos hindi na makadinig. Nauutol pa nitong sinabi na wala na siyang maintindihan. Sa itsura ni Hockey, napasigaw na lang sa takot si Kim Jian. Sa sobrang pagod ay sinabi ni Hockey na hindi na siya makakatakbo pa at mas mabuting iwan na lang siya. Pero pilit pa rin siyang pinalalakas ni Kim Jian habang binabantaan na baka mapatay siya ni Yurim kapag sumuko. Doon biglang natauhan si Hockey. Mariin itong sinabi na hindi siya susuko at iiwan na lang niya kina Kim Jian at Yurim ang frontline. Kasabay noon ay mabilis itong humarap at nagpaputok ng palaso kay Wei dahilan para bahagya itong magulat. Habang hawak ang pana ay unti-unting sumagi sa isip ni Hockey ang mga panahong minamaliit siya ng iba dahil wala siyang guardian at mahina siya. Sa pagkakataong iyon ay ayaw na niyang manatiling duwag. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, biglang hamina ang palaso at bumagsak bago pa man tumama. Tuluyang natigilan ang lahat. Sa sobrang kaba ay mabilis na nagpaliwanag si Hockey na baka sobrang pagod na ang mga braso niya matapos mag-burn ng markings kanina. Pero mabilis na sumugod si Wei at isang suntok agad ang tumama sa mukha ni Hockey dahilan para mawalan ito ng malay. Natarantang hinugot ni Kim Jian ang armas niya ngunit agad siyang sinunggaban ni Wei at marahas na isinandal sa pader. Habang pinipigilan siya ay malamig pa siyang kinutya nito dahil wala naman daw silang guardian at umaasta pa silang espesyal matapos makarating sa second place. Ngunit sa halip na matakot ay bahagyang natawa si Kim Jian. Malamig nitong sinabi na second place pa lang iyon dahil mas mahalaga para sa kanila ang first place. Kasabay noon ay kumislap ang isang mata nito habang ina-activate ang support skill. Agad nitong itinutok ang baril kay Wei dahilan para mataranta ito. Ngunit sa halip na tamaan siya, dumiretso paitaas ang bala. Napabuntong hininga pa si Wei at inakalang pamalya lamang si Kim Jian bago ito muling kutsain. Pero malamig na ngumiti si Kim Jian at sinabing tama ang tira niya. Doon lamang napansin ni Wei ang malaking batong bumabagsak diretso sa ulo niya.
Sa isang iglap ay malakas iyong tumama dahilan para tuluyan siyang ma-eliminate. Pagkatapos noon ay napasandal na lamang si Kim Ji-yeon sa pader habang hingal na bulong na ginawa na niya ang lahat para kay Yurim. Kasabay noon ay agad nagbago ang system announcement tungkol sa natitirang miyembro ng Team 1. Sa kabilang banda, nagising naman ang babaeng may pulang buhok mula Team 1 habang nahihilo pa. Agad nitong tinanong ang kalagayan ng team nila at laking gulat nito nang malamang patay na si Wei habang patuloy pa ring lumalaban si Yang Mayanggo. Hindi ito makapaniwalang mapapahamak ang captain nila dahil lamang kay Yurim. Samantala, sa ilalim ng bangin ay nakahandusay siyang habang kalmadong nakatayo si Yurim sa harapan nito. Patuloy pa rin siyang kinukutya at sinasabing nakakadismaya naman ang lakas nito kahit pa ilang teams na raw ang nilabanan niya bago sila nagharap. Galit na galit namang sumugod siyang at mariing ipinakitang hindi pa tapos ang laban habang minamaliit pa ang pinanggalingang clan ni Yurim. Ngunit bago pa man makabawi ay mabilis siyang napigilan ni Yurim at malakas pang sinipa pababa. Sa kabila noon ay lalo lamang na-excite si Yurim habang mas lalong umiinit ang laban. Nagawa pang harangin niyang ang kasunod na atake at pilit itinulak palayo si Yurim. Doon ito inaming mas malakas pala si Yurim kaysa inaasahan pero kulang pa raw ito sa tunay na swordsmanship. Bahagyang napairap lamang si Yurim at kinutsang puro yabang pa rin ito kahit bagbog na. Ngunit biglang nagbago ang atmosphere. Tahimik na pamwesto siyang habang unti-unting nabalot ng blade energy ang paligid na tila bumubuo ng dambuhalang asul na dragon. Isa pala yung lihim na sword technique ng Yong clan, ang unang anyo ng Dragon Ascension. Maging ang guardian sa labas ay nagulat at nagtaka kung kailan natutunan niyang ang ganoong klase ng teknik. Tahimik lamang namang nanood si UGT mula sa gilid habang si Yurim ay naging alerto. Ramdam nito na tila mismong hangin ay naging matalim na espada. Pero imbes na matakot ay lalo pa siyang na-excite. Sa sumunod na segundo ay mabilis na sumugod siyang habang buong yabang na ipinapakitang hindi kayang tapatan ng simpleng lakas ang tunay na swordsmanship ng Yong clan. Kasabay noon ay pinakawalan nito ang ikalawang anyo ng kanilang teknik at sunod-sunod na umatake na tila bagyong humihiwa sa hangin. Pakiramdam ni Yurim ay para bang sabay-sabay siyang tinamaan ng matatalim na talem. Habang kumpiyansang iniisip niyang na sa wakas ay mapapatunayan na niya ang sarili at mahihigitan pa si Yong Tiha, bigla itong natigilan. Sa hindi niya inaasahan, kalahati na lamang pala ng espada ang natitira sa kamay niya. Natarante si Yong Mayanggo ng mapansing kalahati na lang ng espada ang hawak niya. Litong-lito itong napaisip kung kailan pa nawala ang sandata niya. Ngunit bago pa niya mahanap ang sagot ay may malamig na boses na biglang narinig mula sa likuran. Agad siyang napalingon at natigilan. Parang kamatayan na biglang sumulpot sa likuran niya si Yurim habang hawak ang nawawala niyang espada. Lalo siyang natulala nang makitang nakagat pa ni Yurim ang talam nito habang tila nang aasar ang ngisi sa labi nito. Para bang pinaglaruan lang ang ipinagmamalaki niyang swordsmanship. Sa isang malakas na hampas ay agad nitong pinalipad si Yong Mayanggo na parang hinampas ng baseball bat. Galit na galit man ay wala na rin itong nagawa kundi mapamura sa isip dahil malinaw na hindi naman totoong swordsmanship ang ginawa ni Yurim. Ngunit matapos ang matinding suntok ng realidad ay tuluyan na rin siyang nawala ng malay. Sa wakas ay nakuha ni Yurim ang tagumpay, ngunit kahit siya ay hirap na ring tumayo sa sobrang pagod. Habang hingal na hingal ay masaya nitong naisip na sa wakas ay nakuha rin nila ang first place bago tuluyang mawalan ng lakas at bumagsak. Buti na lamang at bago pa siya tumama sa lupa ay mabilis siyang nasalo ni Hai. Kalmado itong nagtanong kung ano ang pakiramdam niya matapos ang laban. Sa kabila ng pagod ay masaya pa ring inisip ni Yurim na sobrang hirap ng laban ngunit gusto niyang gumaling ng maayos tulad ni Hai. Kasabay noon ay inanunsyo ng system ang final rankings ng Demonic Combat Training. At tuluyan ngang nakuha ng Team 50 ang unang pwesto. Maya-maya ay tahimik na nabanggit ni Hai na umuulan ng nyebe sa labas. Agad namang nena si Yurim dahil hindi niya maintindihan kung bakit may snow kahit buwan ng Mayo. Samantala, sa labas ay patuloy ang pagbagsak ng nyebe kahit hindi naman panahon nito. Ipinaliwanag ni Ga na kapag nalulungkot ang miyembro ng Lam Clan ay kusa raw nagkakaroon ng snow sa paligid. Ibig sabihin, nalulungkot si Gio. Dahil doon ay naisip nilang pasayahin ang bata kaya inutusan ang guardian na gumawa ng paraan para mawala ang lungkot nito.
Nagbihis pa ito ng costume na parang cartoon princess sa pag-asang matutuwa si Gio. Ngunit nang lapitan niya ang bata at yayain itong maglaro ay lalo lamang itong nenes hanggang sa mabali pa ang hawak nitong colored pencil sa sobrang inis. Hindi tuloy malaman ng guardian kung ano ang gagawin. Maya-maya ay dumating si Yubam at agad na pailing nang makita ang itsura nito dahil imbes na matuwa ay mas lalo lang daw natatakot si Gio. Hindi nagtagal ay bumalik sina Hai at Yorim habang nagrereklamo pa tungkol sa kakaibang snow. Masayang sinalubong sila ni Gang ngunit agad din itong pinagtripa ni Yorim gamit ang snowball na isiniksik pa sa likod ng damit nito. Napaiyak tuloy si Ga lalo na nang pabirong sabihin ni Yorim na may bonus pa yung kasamang tae ng aso. Habang nagkakagulo ang lahat ay lumapit si Gio at ipinakita ang drawing na ginawa nito. Tahimik namang tiningnan ni Yujiti ang larawan kung saan kasama silang lahat. Bahagya pa siyang natahimik nang mapansing siya ang katabing may hawak kay Gio sa drawing. Pagkatapos noon ay simple lamang niyang sinabi na aalis sila kinabukasan para sa maikling biyahe. Hindi nagtagal ay tumigil ang snow at muling lumiwanag ang paligid, tanda na gumaan na rin ang pakiramdam ni Gio. Pagdating nila sa camping site ay napansin ni Yubam na balak ni Yujiti na magtayo ng tent sa tabi ng ilog. Nagtaka pa siya kung bakit hindi na lang sila nagrenta ng sasakyan para mas komportable ang biyahe. Hindi nagtagal ay umalis si Yujiti upang maghanap ng pwedeng paglagyan ng tent at pagkain. Agad namang nagtanong si Yubam kung pwede siyang sumama ngunit tinanggihan siya ni Yujiti. Tahimik nitong sinabi na bilang pinakamatanda, siya muna ang bahala kina Gio habang wala siya. Bahagyang nalungkot si Yubam ngunit wala na rin siyang nagawa kundi tumango. Sa di kalayuan ay tahimik lamang na pinagmamasdan ni Yorim ang eksena habang tila may sariling iniisip. Hindi nagtagal ay natapos ni Yujiti ang tent at nagsimula ng maghanda ng pagkain. Habang naghahanap ng sangkap ay nakakita siya ng kakaibang kulay ube na kabute. Sandali pa siyang nagdalawang isip ngunit sa huli ay dinala rin niya iyon pabalik. Pagbalik niya ay tinawag niya ang lahat at sinabing handa na ang camp. Ngunit paglingon niya ay bahagya siyang natigilan. Nasa harapan niya kasi ang grupo na naka-swimsuit habang masayang naglalaro. Lalo pa siyang natigilan ng mapansing bikini ang suot ni Yubam. Napangiti naman ito at pabirong sinabi na iyon din ang bikini na sinukat niya dati sa mall. Hindi pa nito pinalampas ang pagkakataon at diretsahang inesor si Yujiti kung tinitingnan ba siya nito. Tahimik lamang na umiwas ng tingin si Yujiti bago seryosong sinabing magbihis na silang muli. Mas lalo tuloy silang nang asar. Pati si Yorim ay sumingit at tinuksong baka nahihiya lang si Yujiti dahil babae na ang tingin nito sa kanila. Hindi na nakasagot si Yujiti. Sa sobrang kulit ni Yorim ay mabilis na lamang niya itong hinagis diretso sa ilog bilang parusa. Tuwang-tuwa namang nanood si Gold habang sinasabing karma raw iyon dahil ninakaw ni Yorim ang cup noodles niya. Mabilis lumipas ang buong araw hanggang sa sumapit ang gabi. Ngunit pagdating ng hapunan ay sabay-sabay na pakunot-nuo ang lahat nang makita ang nilutong pagkain ni Yujiti. Isang kulay ubing mushroom hotpot ang nasa harapan nila at mukhang sobrang delikado kainin. Napaisip agad si Gold kung pagkain ba talaga iyon. Habang si Yorim naman ay diretsahang nagsabing mukha iyong lason. Pati si Gold ay umamin na pagkatapos niyang minsang makakain ng poisonous mushroom ay ayaw na niyang maulit. Lalo pang nena si Yorim habang sinasabing kahit aso raw ay hindi kakain ng ganoong itsura ng pagkain. Napairap naman si Yujiti at pinuna silang ang arte gayong kapag si Yubam ang nagluluto ay ubos na ubos naman nila. Nag-react agad si Yubam at nagpout pa dahil tila pinapuna nito ang cooking skills niya. Hindi na lamang sumagot si Yujiti at umiwas ng usapan. Samantala, si Yorim ay diretsahang tumangging kainin ang hotpot at humingi na lang ng instant noodles. Pero agad ipinaalala ni Gold na siya rin ang umubos sa stock nila kanina. Habang nag-aaway ang lahat ay tahimik namang lumapit si Gio sa pagkain. Walang pag-aalinlangang samubo ito dahilan para mataranta ang lahat. Nagpanik pa sina Gold at Yorim at agad pinatigil ang bata. Ngunit kalmado lamang si Yujiti at sinabing ligtas naman iyon. Sa hindi inaasahan ay biglang lumiwanag ang mukha ni Gio. Masaya nitong sinabi na masarap ang pagkain. Natigilan ang lahat, ngunit mas ikinagulat nila nang biglang magsalita si Gio ng malinaw. Halos mapatalon sa saya si Gold habang mabilis na niyakap ang bata.
Doon niya napagtanto na hindi pala hindi marunong magsalita si Gio, kundi pinipili lang nitong manahimik noon. Habang nagbibiruan sina Gold at Yurim ay tahimik namang tinanong ni UGT si Yubom kung alam ba nitong marunong magsalita si Gio. Tahimik itong tumanggo at inaming matagal na niyang alam. Hindi raw niya sinabi dahil gusto niyang si UGT mismo ang unang marinig na kausapin ni Gio. Sandaling natahimik si UGT. May sumagi kasing alaala sa isip niya mula sa isa sa mga nakaraang regression. Naalala niya ang matandang bersyon ni Gio na minsan niyang ikinulong noon. Ngunit pagtingin niya sa batang nasa harapan niya ngayon, wala siyang makita kundi inosenteng ngiti. Tahimik siyang napaisip na sa pagkakataong ito, hindi niya hahayaang maulit ang mga pagkakamaling nagawa niya noon. Maya-maya ay lumapit siya kay Gio at marahang idinikit ang noo niya rito. Mahina ngunit taos-puso siyang nagpasalamat. Masaya namang ngumiti si Gio habang tila na-enjoy ang simpleng sandaling iyon. Hindi nagtagal ay tuluyan ring naubos ng lahat ang mushroom hotpot. Ngunit kahit ubos na ang kaldero ay nakasimangot pa rin si Yurim habang nagrereklamong gutom pa rin siya. Pagkatapos maubos ang mushroom hotpot ay napansin agad ni Gold na ubos ang pagkain. Hindi nito napigil ang asarin si Yurim dahil kanina lamang ay sinasabi nitong kahit aso raw ay hindi kakain ng niluto ni UGT. Maya-maya ay nagsalita si Yubom at sinabing dahil si UGT ang nagluto, sila naman ang bahala sa paglilinis. Ngunit bago pa man matapos magsalita si Yubom ay mabilis nang tumayo si Yurim. Walang pakialam nitong iniabot ang trabaho kina Gold at UGT bago sinabing magpapahangin lang siya matapos kumain. Pero bago pa makaalis si Yurim ay may biglang humawak sa balikat niya. Malamig ngunit kalmado nitong sinabi na sina Yurim at Gold ang maglilinis. Bahagyang nanigas si Yurim at ilang segundo ring natahimik bago napabuntong hininga. Sa huli ay napilitan itong pumayag, ngunit sa halip na maglinis ng normal ay gumawa ito ng summoning circle. Napakunot noo tuloy si Yubom at nagtaka kung bakit tila summoning magic ang ginagamit nito para sa simpleng paghuhugas. Ilang segundo lang ang lumipas ay may ulo agad na sumulpot mula sa magic circle. Inis pang hinayla ni Yurim ang nilalang palabas habang nagrereklamong sobrang bigat nito. Hindi nagtagal ay lumitaw ang housekeeper na halatang litong-lito pa sa nangyayari. Nagtataka pa itong nagtanong kung bakit siya ipinatawag at kung namimiss ba siya ng lahat. Ngunit mabilis iyong pinutol ni Yurim. Walang pag-aalinlangan nitong itinuro ang tambak ng plato at kaldero bago sinabing iyon ang dahilan kung bakit siya ipinatawag. Wala nang nagawa ang housekeeper kundi mapilitang maglinis. Habang natatawa sina Gold at Yubom ay kakabalik lang ni UGT at agad napakunot noo sa nakita. Diretso nitong tinanong kung bakit naroon ang housekeeper. Simple lamang ang sagot ni Yurim. Servant daw ito kaya natural lang na pinagtratrabaho. Napailing na lamang si Gold habang sinasabing sobrang sama talaga nito. Ngunit bago pa sila magpatuloy sa Berwan ay biglang nagbago ang ekspresyon ni UGT. Malamig itong napatingin sa direksyon ng kagubatan. Agad nitong pinapasok sa tent ang mga bata. Nagtaka pa si Gold kung may problema ngunit hindi sumagot si UGT. Tahimik lamang nitong pinagmasdan ng isang lalaking dahan-daw ang lumalabas mula sa gubat. Isa iyong middle-aged man na may suot na malapad na sombrero. Magiliw itong lumapit at magalang na nagtanong kung nagpipiknik ba ang pamilya nila. Maikling sumagot si UGT na naglalakbay lamang sila bago ibinalik ang tanong. Masiglang ipinakilala naman ng lalaki ang buntis nitong asawa at anak habang sinasabing nagbabakasyon din sila sa lugar. Maya-maya ay bigla nitong naitanong kung may nakitang mushroom bed sa paligid. Bahagyang natigilan si UGT bago tahimik na umaming sila ang nakakain sa lahat ng kabute. Nagulat ang lalaki ngunit agad ding natawa at ipinaliwanag na siya pala ang nagtanim ng mga iyon. Ginagawa raw niya iyon para sa asawa niyang may karamdaman. Bahagyang nakaramdam ng guilt si UGT at agad humingi ng paumanhin. Ngunit mabait lamang nang ngumiti ang lalaki at sinabing kasalanan din niya dahil wala siyang inilagay na sign. Habang nag-uusap ang dalawa ay tahimik na lumapit si Yurim kay UGT at mahinang bamulong. Pakiramdam daw niya ay sobrang lakas ng lalaking iyon. Tahimik lamang na umiling si UGT at sinabing hindi niya rin alam. Ngunit sa isip niya, kilalang kilala niya ang taong nasa harapan. Ito ang reborn mage na si Mayong Yongha, rank siyam sa superhuman world at isa sa pinakamapanganib na nature-type superhumans.
Sa mga nakaraang regression ay minsan na niyang nakasama at minsan ding nakalaban ang lalaking ito. Naalala rin niyang palaging problemado si Yong-ha sa sakit ng asawa nitong buntis. Dahil doon ay may kinuha si UGT mula sa imbakan at tahimik na iniabot iyon sa lalaki bilang kapalit ng mga nak-a nilang kabute. Nagulat pa si Yong-ha sa sobrang bihira ng item at paulit-ulit na nagpasalamat. Ngunit bago pa man sila tuluyang maghiwalay ay niyaya sila ni Yong-ha sa isang magandang viewing spot malapit doon. Excited agad si Gold habang gustong-gustong makita ang tanawin. Samantalang si Yorim naman ay diretsahang nagyayang makipaglaban sa lalaki. Napahalakhak na lamang si Yong-ha at sinabing mas gusto niya ang sightseeing kaysa suntukan. Ngunit bago pa makatanggi si UGT ay biglang sumulpot ang mga baging mula sa lupa at agad binalot sina Yorim at Gold. Nagulat ang dalawa nang buhatin sila pataas ni Yong-ha habang masayang nagyayayang mag-enjoy sa view. Napailing na lamang ang asawa ni Yong-ha at nahihiyang humingi ng paumanhin dahil medyo childish daw talaga ang asawa niya. Kalmado namang sinabi ni UGT na mauuna na sila at susunod na lamang pagkatapos maglinis. Pagkaalis ng grupo ay tahimik na lumapit si Yubam habang may maliit na ngiti sa labi. Pabiro nitong sinabi na parang dalawang pamilya raw silang sabay na namamasyal. Pagkatapos ay mahinahon nitong tinanong si UGT kung alam ba nito ang pinagkaiba nila sa kabilang pamilya. At dito muna nagtatapos ang chapter na ito. Kung excited ka sa susunod, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated ka palagi. Shout out sa mga loyal viewers natin, salamat sa walang sawang suporta. Kita-kits sa next upload.